Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Kuyang Monsenyor Manny Ballesteros, alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Abay, graduation na period na naman. Ha? Meron na pala lakay. May mga gulat nagmamarcha ako. na. Ayan, walang katapusan. Kanina umaga pa, ang dami-daming dumadaan dito sa atin patungo ng PICC, ha? Congratulations. Yes, nakatoga, ha? Ayan. Tuwan-tuwa ang mga parents, ayan. Tapos na daw ang kanilang paghihirap. Yes, kahit natapos na ang graduation sa loob ng PICC, suit-suit pa rin ang toga hanggang Rojas Boulevard. Baka mawagat kasi lakay, mawala ganun pa ba? Yan. Renta yan eh. Hindi, para makitang sila ay Graduate. graduate. Sa lahat ng mga graduates, congratulations. Magandang hapon, Pilipinas. Ngayong medyo umaambon. Makulimlim. Makulimlim. At saka umaambon-ambon ng konti. Mamasama sana ba lakay? May mga tikatik. Magandang hapon, ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpus. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes. Ngayon ay 17 ng buwan ng Marso. Sa ating mga headlines, good news mga kuya, ha? Yan. Kahit hindi kagandahan, okay na. Presyo ng petroleum products may katiting na rollback bukas. Aba, mga jeepney drivers, mga kuya, taxi drivers, truck drivers. Bukas, babawasan ng 20. Ayan. 20 centavos per liter kada ang diesel. Sa gasolina, walang paggalaw. Malacanang hinamon si Attorney Harry Roque na umuwi ng Pilipinas para harapin ang arrest warrant. Uy, ba yun? Dating Secretary at Attorney Harry Roque sumagot hindi siya uuwi para idepensa si ex-President Digong Duterte sa The Netherlands. Alegasyong pugante ng batas sa Pilipinas tinawag ni Attorney Roque na isang fake news. Pahilingan naman ni Senator Amy Marcos na paimbestigahan ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at pagkakakulong sa The Netherlands. Okay lang, ayon sa Malacanang. Liderato ng Senado handang sumaklolo kay Senator Bato de la Rosa kapag may arrest warrant ang ICC. Aba, paano harangin? Kung magkampo ba ang Senator Bato sa Senado, Okay lang? wala bang papasukin mga pulis? Idedeklara bang persona non grata si General Torre? Samantala, banat naman ni Davao City Mayor Baste Duterte na walang utang na loob ang Pangulong Bongbong Marcos dahil ang tataw daw niya ang nagpalibing kay dating Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mabayani, tapos ipinakulong pa siya. May kasagutan naman ang Malacanang tungkol dyan. Dagdag subsistence allowance na mga sundalo tiniyak na maibibigay ngayong 2025 ayon sa AFP. Tatlong Pinoy nasagip naman ang sabritang gawing scammer sa Cambodia.
Pero siya ay dumanas ng panggugulpi, torture sa mga Chinese. Vatican, inilabas ang unang larawan ng Santo Papa mula ng ma-ospital sa atake ng double pneumonia. At ngayon sa detalye na ating mga balita. O mga mga jeepney drivers, ha? Ayan, truck drivers. Baka nasa ipa yung metro ng gasolina ninyo, crudo, ha? Abay, tipirin yan. Dahil bukas ay merong rollback. Kaya lang po ay katiting lamang mga kuya, ha? Batay sa magkakiwalay na abisyo ng mga oil companies. Abay, ang sabi po, tatapisan ang presyo ng diesel pero 20 centavos per liter lamang. At maging kerosene gas mga misis, mga ate yung gumagamit pa ng kusinili dyan. Ang bawas naman sa presyo ng kerosene ay 40 centavos per liter. Pero walang paggalaw po sa presyo ng gasolina. Noong isang linggo ay halos sa 2 piso ang binawas sa gasolina at kerosene, habang halos piso kada litro ng diesel. Sabi siguro, namihasa naman kayo. Sa iyo pang balita, hinamon ng Malacanang si dating presidential spokesperson Harry Roque na bumalik na sa Pilipinas. Ito ang pahayag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro matapos magpakita ni Roque sa The Hague, Netherlands habang may arrest order sa House Quad Committee. Ayon kay Yusek Castro, dapat ipanawagan rin ang Bring Home Roque gaya ng panawagang ibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang bahagi ng pahayag ni Castro. Mas maganda po siguro na i-challenge po talaga natin siya na siya po yung umuwi. Kasi di ba bring home FP Duterte. So siguro mas magandang isigaw po rin ng mga tao, bring home Roque. Nahaharap si Roque sa non-bailable trafficking charge at may arrest order mula sa House of Representatives na hindi pa naipatutupad dahil sa pagtatago nito. Nitong Biyernes lamang magkasamang dumating sina Roque at Vice President Sara Duterte sa International Criminal Court o ICC Detention Center bago ang pre-trial ni dating Pangulong Duterte. I cannot come home. Hindi ako uuwi. Ano bali? Dadagdag ko lang na yan. I have to defend my president. Ito ang sagot ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque sa hamon na Malacanang na siya ay bumalik sa Pilipinas at kaharapin ang kanyang mga kaso. Sa online press conference ni Secretary Roque, kailangan niyang depensahan ang dating Pangulong Duterte bilang miyembro ng Lista Council sa International Criminal Court. Ilan lang pala yung mga Pilipinong kumbaga parang accredited na mag-appear sa ICC. Sinabi pa ni Roque na kahit noong spokesperson pa siya, ay nagbibigyan na siya ng legal advice sa dating Pangulong Digong tungkol sa mga usapin sa ICC. Narito si Attorney Harry Roque. I cannot come home. I have to defend my president as a member of the List Council of the ICC at The Hague. Yan naman po ay alam na ng lahat na sa mulat-mula. Una po, ako yung kauna-unang Pilipino na naging miyembro ng List Council. Ngayon po, 5. I've already been advising the president on ICC even when I was spokes. And I can confirm that as early as 2019, I've been advising him on ICC matters. So I'm sorry, I cannot come home. I have to defend my president. Matatanda ang ipinagutos ng House of Representatives na ikulong. Arestuin si Roque matapos sa ma-cite in contempt sa isang congressional hearing na may kinalaman sa mga offshore scam hub o illegal pogo nang ito ay hindi sumipot sa mga pagdinig. Bukod dyan ay kinasuhan din siya ng human trafficking.
Samantala, tiniyak ni dating presidential spokesman Harry Roque na mayroong contingency plans ang legal team ng dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kinakaharap nitong kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Sinabi rin ni Roque na 1 taon na niya itong pinaghahandaan, katuwang si Vice President Sara Duterte. Anya, 3 taon na niyang inaasahan ng warrant of arrest mula sa ICC at maging ang detention ni dating Pangulong Duterte sa The Hague. Dagdag nito, hindi umano katanggap-tanggap na ang sunod na pagdinig sa ICC ay nakatakda sa September 23 pa. Hindi ako pugante. Fake news yan. Ito naman ang binigyan din ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque sa kanyang isinagawang online press con kanina. Ayon kay Roque, hindi niya tinatakasan ang kanyang mga kaso sa Pilipinas. Sinabi pa niya na nakabinbin na ang kanyang petition sa Supreme Court para umano ideklarang labag sa konstitusyon ang ginagawa sa kanya. Inaasan din niya na magdedesisyon ang Supreme Court ng pabor sa kanya. Narito si Attorney Harry Roque. Fake news po yung sinasabi nilang pugante ako dahil ang pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyu ng isang hukuman. Ang arrest warrant po ng inisyu ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at magsumite ng mga dokumento. Wala po akong ginawang krimen na naging basihan para sa pag-issue ng warrant of arrest ng lehislatura. Samantala, mag-a-apply ng asylum sa the Netherlands si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Sa isang online press con, sinabi ng abogado na ito ay para hindi siya ma-deport pabalik ng Pilipinas at labanan ng umano'y unjust prosecution laban sa kanya. Narito ang bahagi ng pahayag ni Roque. Political persecution through unjust prosecution ng Huwad Committee. I'm filing it immediately after our meeting. And there's a whole procedure that I need to comply before they give me proof that I am an asylum seeker and a temporary residence in the Netherlands as soon as they receive my application for asylum. Si Roque ay nahaharap sa kasong human trafficking at may outstanding contempt order mula sa House of Representatives dahil sa umano'y involvement nito sa ni-raid na illegal na Philippine offshore gaming operators sa Porac, Pampanga. Magsasagawa naman ng investigasyon sa Senado ang presidential sister si Senator Amy Marcos. Kaugnay sa di mo na illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Digong Duterte. Bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, sinabi ni Senator Amy na narapat na matiyak na dumaan sa nararapat na proseso ang naging pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Kaya naman inimbitahan ni Senator Amy ang opisyal ng Philippine National Police, OTS, DOTR, maging ang Department of Justice, Department of Foreign Affairs, National Security Council, CAAP at iba pang mga resource persons sa investigasyon para magbigay linaw sa pag-aresto sa dating Pangulo. Mahalaga man matugunan ng Senado ang kontrobersyal na isyu ito upang maitaguyod ang soberensya ng ating bansa at paipag-ugnayan natin sa mga international courts. Samantala, malaya si Senator Amy Marcos na ipaimbestigahan ang pag-aresto ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro sa press briefing sa palasyo kahit pa hindi pa anya na pag-uusapan sa Malacanang ang hakbang na ito ni Senator Marcos. Kasabay nito, sinabi ni Castro na hindi rin pipigilan ng Malacanang ang pagdalo ng mga opisyal na maaaring imbitahan sa pagdinig. Kumpiyansa naman si Castro na masasagot ng gobyerno ang mga tanong tungkol dito dahil sinunod ang batas at proseso sa pag-aresto sa dating Pangulo. Narito ang pahayag ni Castro. If the inquiry is in aid of legislation, we will respect the request of Senator Amy.
Una nang sinabi ni Senator Amy na magsasagawa siya ng investigasyon sa Senado kaugnay sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Samantala, kumpiyansa Malacanang na hindi itatago. Hindi rin kakanlungin ng Senado si Senator Bato de la Rosa kapag may valid na warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ito naman ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro matapos sabihin ni Senator de la Rosa na nagpag-usap na siya kay Senate President Chis Escudero sa harap ng posibilidad na siya ay silbihan ng arrest warrant mula sa ICC. Ayon kay Yusek Castro, hindi alam kung anong proteksyon ang maaring ibigay ng Senado kay De La Rosa. Anya pare-pa rin ang gagawin ng gobyerno kung idadaan ng International Criminal Court sa Interpol ang warrant of arrest sa iba pang mga suspect. Hindi pipigilan ng liderato ng Senado kung gugustuhin ni Senator Ronald Bato de la Rosa na magpakanlong sa Senado kung sakaling may lumabas na warrant of arrest sa kanya mula sa International Criminal Court o ICC. Ito ang kinumpirma ni Senate President Francis Chis Escudero matapos sila magkausap ni de la Rosa. Ayon kay Escudero, humiling sa kanya si Senator Bato na manatili sa Senado hanggat hindi nauubos ang kanyang mga remedyong legal gaya ng ginawa niyang paghahain ng kaso sa Korte Suprema kasama si dating Pangulong Duterte bagamat hindi pinagbigyan ang paglalabas ng TRO. Paliwanag ni Escudero, wala pang senador sa kasaysayan ang naaresto sa loob ng Senado at kailanman ay hindi papayagan lalo na kapag may sesyon bilang paggalang sa institutional courtesy. Narito ang bahagi ng pahayag ni Escudero. Hindi para sa akin na pigilan si Senator Bato na magtungo dito, desisyon niya yun. Pero ang hangganan siguro noon ay hanggang makakuha at klaro na kung anong magiging pasya ng korte kaugnay sa kanyang pag-avail ng kanyang judicial remedies na karapatan niya. Hindi lamang bilang senador, bilang isang ordinaryong mamamayan. Babalikan natin ilang pang detalye na ating mga balita. Banat ni Davao City Mayor Baste Duterte na wala daw utang na loob ang Pangulong Marcos sa pamilya Duterte. Sinagot ng Malacanang. Samantala, 5 Chinese businessmen na may kasong tax evasion ipinapaaresto ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Dagdag subsistence allowance ng ating mga sundalo tiniyak na ibibigay ngayong 2025. At 3 Pilipino nasagip sa isang illegal pogo sa Cambodia. Nasabi ang ginagawang scammer dumana sa panggugulpi sa mga Chinese. Ang detalye na mawalitan yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Dr. Beng Lee, alas 4:26. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Oras, Miss Thea. Alas 4:34. Bago ang detalye ng ating mga balita, babati muna tayo ng happy birthday. Abay, binabati natin na happy birthday si Joy Lee ng Toyota Alabang. Binabati ang kanyang dating boyfriend si Michael Lee. Happy birthday din kay Kuyang Leo Vega at Kuyang Andrew Imatong at kay Annabel Cayanes. Happy birthday. At ang mga brethren, tayo po ay nagpaabot ng pakiramay kay Most Merciful, kay Congressman Romeo Momo sa pagyaupo ng kanyang apo. Ayan. Ang kanyang apo po ay nakaburol sa kanilang probinsya sa Surigao del Sur.
Para sa pamilya Momo, our condolences, Congressman Most Worshipful Romeo Momo. At ang mga brethren sa Intramuros Masonic Class number 363, sila naman ay nag-iimbita sa kanilang public installation, mga brethren, sa March 21 Friday. Incoming Worshipful Master Dean Santos, Senior Warden Herbert Machenso, Junior Warden Director Yusek Ador Andrada. At ganoon din ng mga brethren sa Dr. Jose Pila Aurel, Masonic Class number 325. Sila man ay nag-iimbita sa kanilang public installation sa March 22 Sabado. Incoming Worshipful Master Alexander Onte, Senior Warden Potenciano Natanawan, Junior Warden Herminio Tambalong. Ang kanilang guest of honor speaker, BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., na may order na arestuin ang 5 Chinese businessmen dahil sa kasong tax evasion. At ang mga breta naman sa Chodoro, Macalma, Calao, Masonic Class 136. Kami rin po ay nag-imbita sa aming public installation sa March 28, Friday din sa Grand Lodge. Incoming Worshipful Master Neil Alcaraz, Senior Warden Rolly Masangkay, Junior Warden Attorney John Fama. At guest of honor speaker, Right Worshipful Bob Moran. At ngayon sa detalye na ating mga balita, bumelta ang Malacanang. Sa banat ni Davao City Mayor Baste Duterte na walang utang na loob ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay dating Pangulong Digong Duterte, na nagpalibing kay dating Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mabayani. Pero ayon naman kay Palace Press Undersecretary Claire Castro, noon pa man ay tinatawag na itong utang na loob ng Pangulong Marcos sa Korte Suprema at kay dating Pangulong Duterte. Pero nilinaw ni Jose Castro na hindi dapat matigil ng utang na loob ang pagpapatupad sa batas. Hindi rin dapat traidorin ang pagpapatupad ng batas at hindi porket kaibigan o kasama ay hindi natutuparin ang batas. At traidorin na lamang ang konstitusyon dahil lamang sa utang na loob. Narito si Yusek Claire Castro. Hindi po dapat mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas. Hindi po dapat traidorin, katulad ng aking sinabi, ang pagpapatupad ng batas, ang pagpapatupad ng commitment with the Interpol. Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama, hindi na po tutuparin ang batas at tatraidorin na po ang konstitusyon dahil lamang sa utang na loob. Samantala, hindi ibabahagi ng Quad Committee sa International Criminal Court o ICC ang kanilang mga rekomendasyon sa isinasagawang investigasyon sa madugong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ito ang sagot ni Surigao del Norte Robert Ace Barbers sa posibilidad na mag-request ang ICC ng dagdag na dokumento at ebidensya mula sa mga pagdinig ng Quad Committee. Anya, maaaring panoorin at pakinggan ng ICC ang mga pagdinig ng Quadcom na makikita online para kumuha ng kinakailangang impormasyon. Matatandang humarap sa hearing si dating Pangulong Duterte upang talakayin ang extrajudicial killings kung saan lumabas ang Davao model na ipinatupad ng dating Pangulo sa buong bansa. Samantala sa ating mga reports, unahin natin ang report mula sa Malacanang. Pangulong Bongbong Marcos hindi raw magpapapekto sa mga pambabatikos. Pero ang mga nang-uudyo kanang kaguluhan, hindi raw palalampasin ng Malacanang. Narito ang report mula kay RS14 Let Narciso. Miss Let, please come in. Lakay ni Seiya, hindi raw palalampasin ng palasyo ang mga pahayag na may elemento na ng pang-uudyok ng gulo. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro
na bagamat hindi balat sibuya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at hindi madaling maapektuhan ng mga batikos, ibang usapan kung mayroon ng inciting to sedition sa mga sinasabi ng kritiko. Ayon kay Castro, handa ang palasyo na magsampa ng kaso laban sa mga nag-uudyok sa publiko na magalit sa gobyerno at sa Pangulo. Pero nilinaw nito na sa ngayon ay walang indikasyon na kikilos ang Pangulo para gawin ito. Narito si Yusek Castro. The President is not onion skin. Okay? Usually po, hindi po siya nadadala ng ganyan. Pero, kapag ka po, nandun na po yung elemento ng inciting to sedition, which is, of course, without any tumultuous uprising, but they are encouraging people to sow hatred to the government, to the President, then we have to step up. Dagdag pa ni Castro, hindi hinahadlangan ng pamahalaan ang karapatan ng publiko na ipahayag ang kanilang saloobin, lalo na kung sila ay taga-suporta o panatiko ng isang leader. Subalit pinaalalahanan niya ang lahat na huwag lumampas sa hangganan na maaaring magdulot ng alarma dahil maaari na itong ituring na inciting to sedition. Ito si Net Narciso para sa DZRH. Yes, Akay? Pagka ba lumaki ang mga protesta, ayan, at magkagulo, magdideklara ba ng martial law ang ating Commander-in-Chief, Pangulong Marcos? Wala namang ganun. Wala naman nababanggit na ganun lakad niya. Panawagan nga ay ginagalang yung mga kilos protesta basta't manatilihin na mapayapa. Okay. So, kumusta ang Pangulong Marcos? Ano yung schedule ngayong araw ng Lunes? Wala siyang nabanggit na schedule, Lakay. Walang activity, pero may bitanggit si Yusek Castro na may meeting sila sa BSP. Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan. Oo, Lakay. Okay. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Samantala, Duterte supporters pinag-iingat sa deklarasyon ng martial law ni Senator Bato de la Rosa. Bakit? Ida-tayo mong balita. Mula kay Senator Bato de la Rosa. Oo. Ida-tayo mong balita. RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, nakiusap si Senador Ronald Bato de la Rosa sa mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag bigyan ng dahilan ang Malacanang na magdeklara ng martial law. Ito ay sa magitan ng mahinahon ng mga protesta gaya ng kanilang ginawa sa liwasang Bonifacio sa Maynila. Sabi ni De La Rosa, kahit galit na sila sa nakikitang kawalan ng hustisya, ay dapat kalma lang ang mga ito, ngunit kailangang solid ang kanilang pagkakaisa. Dahil kung magkagulo ay magkaroon ng rason ng administrasyon na magdeklara ng martial law. Paniwala ni De La Rosa, hindi 50-50 ang Marcos Duterte supporters ngayon, kundi 80% ay sa mga Duterte at 20% lang sa mga Marcos. Bagamat sila ang nasa kapangyarihan, maliban sa Maynila may mga protesta din na ikinasa sa iba't ibang lungsod sa bansa, ganun din sa abroad. Ito'y sa panawagan na ibalik sa bansa si dating Pangulong Duterte. Muling binigyang din ni Senator De La Rosa ang nailigal ang warrant of arrest sa kanila mula sa International Criminal Court dahil hindi ito dumaan sa local courts. Si Senator Bato ang chief ng PNP nang ipinatupad ang madugong war on drugs ng Duterte administration. Ito si RH28 Raymond. Para sa DZRH, Mayor. Nasaan na si Senator Bato de la Rosa? Siya ba nagtatago o hindi? Ang sabi niya, hindi naman daw siya nagtatago, Mayor. Ayan. Nasaan siya nung mga panahong missing in action siya? Nandun siya sa malayong bundok ng Mindanao, Bisaya. Bukidnon. Kasama, hindi ba siya sasama sa mga rally? May mga nagpapadala ng mga mensahe, Mayor, pero physically mukhang may mga inaasikaso pa. At si Senator Amy nagpatawag ng investigasyon. Ayan, kailan ba ang hearing? Kaugnay dito sa sinasabing illegal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Hindi ko pa nakita yung schedule, Mayor, pero kasasabi lang yan ngayon. Baka tingnan natin kung kaya within this week. Kung kaya at most hanggang next week, maaaring magsagawa ng pagdinig si Senador Amy Marcos. Ayan, okay. Abangan natin yan dahil matindi ang kanyang pinapatawag, PNP. Ayan, maging taga-Department of Foreign Affairs. Ano ba yung mga departamento, National Security Council? DOD.
Ayan, DOJ. DOJ, ayan, Secretary Boying, ayan. So, abangan natin yan. Okay, so, kumusta ang Senator Chis, tahimik? Ayun, nagkaroon ng news conference naman kanina, Mayor, pero yun, pina-explain lang niya. Oo nga pala. Nagkausap naman daw sila ni Senator Bato at naintindihan ni Senator De La Rosa yung paliwanag sa kanya kung ano yung mga maaari niyang gawin dahil ang maganda lang doon ay protektado siya ng leadership ng Senado kapag siya ay mismo nasa Senate building bilang at alam naman nila na hindi siya gagalawin doon bilang respeto sa institusyon. Kung magkulong si Senator Bato de la Rosa sa loob ng Senado Pwede at ba merong dyan? arrest warrant ng ICC, Overnight? hindi ba ibibigay ni Senate President Chis? Hindi po umaabot sa ganong punto, Mayor, dahil unang-una wala pa daw warrant na lumalabas. Pangalawa ay may petition siya sa Korte Suprema at yun ang kanila pang hinihintay. Ang sinabi lang ni Senator ni Aspichis kanina ay ikinukumpara niya doon sa mga nangyari in the past na may ibang mga senador na nagkanlong sa Senado, hindi naman talaga sila ginagalaw kapag sila ay nandyan sa loob ng Senado, itong mga miyembro ng institusyon. Okay, maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga reports, Bureau of Immigration dapat magpaliwanag kung bakit nakalabas ng Pilipinas si Attorney Harry Roque. Naku, papatawag din ba, may hearing ba ang investigasyon ba ang kamaraman ng Milky? Papatawag ba ang mga opisyal ng Bureau of Immigration? Arrest number 12, Milky Rigunan, please come in. Manang Milky Sikoya. Lakayateya. Huwag mo nang palitan pinito ko. Sige. Milky Land Cruiser na lang, wag Sikoya. LP na lang. Prado. Ayan. Nagulat tuloy si Teya. I-grade ng Quad Committee na dapat magpaliwanag ang Bureau of Immigration kung bakit nakalabas ng bansa si dating Duterte Presidential Spokesman Harry Roque. Ginawang apela sa BI ni Representative Robert Ace Barbers ng Surigao del Norte, ang chairman ng Quadcom, matapos lumutang at pumapapel ngayon sa The Hague, Netherlands si Roque kaugnay ng pagkakaaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaan sa hearing ng Quadcom sa issue ng Pogo, sinampahan ng contempt at pinapaaresto ng komite si Roque dahil sa pagtanggi ng dumalo sa hearing matapos madiim at bigo na makapagsumite na mga dokumento kinikwestiyon ang yaman nito. Simula noong nakaraang taon, missing in action na si Roque at kasama siya sa mga inirekomenda ng Quadcom sa Department of Justice na makasuhan. Nilinaw naman ni Barbers ang utos ng Quadcom na pag-aresto ay sakop lamang ng Bureau of Immigration at hindi ng Interpol. Nilinaw ni Barbers na walang kaugnay ng umiiral na contempt order ng Quadcom laban kay Roque sa pagiging legal counsel ng dating Pangulo nitong si Roque. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat po ng Milky. Samantala, PNP handang makipagtulungan sa investigasyon ng Senado kaugnay ng pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. I-detalye mo ang balita, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Handang makipagtulungan ang pambansang pulisya sa kasadong investigasyon ng Senado kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang tiniyak ni PNP Public Information Chief Police Colonel Randolph Tuanyo matapos nga magpatawag ng pagsiyasat Senate Foreign Relations Committee Chair Senator Amy Marcos. Sa pulong palitaan kanina sa Campo Crame, sinabi ni Tuanyo na sa korte na dapat pinag-uusapan ang proseso ng pagsisilbi ng arrest warrant ng International Criminal Court kay FPRRD. Matatanda ang kinwestiyon na ito sa kataas-taasang hukuman ang mga anak ni Duterte sa tulong ng mga abogadong sina Attorney Sal Panelo at Attorney Israeli Totorion. Pero siniguro pa rin ni Tuanyo na makikipag-cooperate din ang PNP sa Senado gaya sa iba pang investigasyon. Nanindigan ng police colonel na support role lamang ang gambari ng PNP sa pagdampot kay Duterte sa bisa ng commitment nito sa Interpol. Kasama ng pulisya sa mga iimbitahan sa Senate hearing ang ilang opisyal ng airport maging ng Department of Foreign Affairs. Ito sa Edniel Rosa. Yes, Lakay. Anong orden ng pamunuan ng Philippine National Police sa ating mga kapulisan sa mga isinasagaw mga kilos sa protesta ng mga pro-Duterte? Maximum tolerance ba o
may sila ba ay naka-red alert? Anong estado ng PNP ngayon? Lakay mula March 15 hanggang 16, ito lamang Sabado-Linggo, 58 pro-Duterte rallies ang naitala ng PNP sa buong Wow, Pilipinas dami. yan. Mhm. Hindi pa kasama dyan yung mga minomonitor din ng DZRH News abroad, yung iba't ibang rallies sa iba't ibang bahagi ng mundo. Yung 58 na yan, Lakay, halos 50,000 yung mga dumalo o mga sumabak dyan, 49,000 mahigit ang binamagip ng PNP. Pero kanina tinanong natin yan, Lakay, kay Colonel Tuan, yung binabanggit niya ay walang indication na magkakaroon o malalagdagan ulit ng malaking pagkilos, kaya wala pang itinataas, Lakay, na heightened alert. Kung matatanda natin, itinaas yung heightened alert noong araw na arestuhin ng dating Pangulo, ibinaba rin kalauna. Noong Friday, nagtaas ulit ng heightened alert dito sa NCRPO, pero matapos ang rally dyan sa Liwasang Bonifacio noong Sabado, ay agad din itong ibinaba ng PNP, Lakay. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Maraming salamat, Edniel Parosa mula sa Campo Crame. Babalikan natin lang pang mga reports si Standby Boy Gonzales. Naku, ang Office of the Solicitor General hindi ra pwedeng katawanin ang pamahalaan sa petisyong habeas corpus ng kampo ng dating Pangulong Duterte. Standby Val Gonzales, Standby Noche Cacas. Naku, anim pala ang sunog na nangyari kailan yan Noche. At sa showbiz, naku, si Chris Aquino, Miss Thea. So sad, Lakay. Oo, ayan, nagsalita na at sinabing yung kanyang boyfriend na, dating boyfriend na doktor na Makati Med, binabayaran daw niya ng professional fee. Oo. At hindi si doktor ang nagbabayad ng kanyang bill. Medical bill. Medical bill at hotel bill. Correct. Diyan sa Shangri-La Hotel, diyan sa BGC. Ang detalye sa report mamaya ng Diyosa ng Showbiz, Diyosa Cruzat. Oras, Miss Thea. Ganap ng 8 minuto bago mag alas 5 ng hapon. Gupaan ng mga sundalo at mga teroristang Daula Islamia, abay 4 na ang patay. Alamin natin report mula kay Edniel Parosa. Edniel, please come in. Patay ang 4 na miyembro ng Daula Islamia matapos nakasagupa ng militar sa Sitio Palau, Barangay Barira, sakop ito ng Maguindanao del Norte ngayong Lunes. Ayon sa 16th Infantry Division ng Philippine Army, nangyari itong bakbakan sa pagitan ng Marine Battalion Landing Team 2 at lokal na teroristang grupo na pinamumunuan ng isang Emerodin Kasan Kulao alias Alpaking. Siyang kinikilalang sub-leader ng D.I. Hasan Group. Kinilalang mga napaslang na sina Mustafa Kasan Kulao alias Abu Saiden, isang high-value member ng Daula Islamia, maging sina alias Pudin, anak nitong si Alpaking, isang alias Abdullah at isang hindi pa nakikilala hanggang sa mga oras na ito. Nasabap din ng militar sa operasyon, 2 M16 rifle, isang kalibre 45 baril, mga balat magazine, 2 anti-personnel mines at iba pang kagamitan. Ito sa Edniel Parosa. Yes, Sa panig ng sundalo, may nadamay ba? May nasugatan, may napatay? Walang binabanggit, Lakay, itong Philippine Army sa kanilang initial report. Pagbabalik siguro tayo dyan. Pero wala ring, tama ka, walang kahit sugatan man lamang ay walang binabanggit dito sa bahagi ng ating tropa ng gobyerno. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay. Flash Report. Flash Report! Office of the Solicitor General Solgen hindi mo mairepresenta ang pamahalaan sa petisyong habeas corpus ng kampo ng dating Pangulong Duterte. Alamin natin ang detalye mula kay RS number 29, Boy Gonzales. Boy G. Boy. Hindi na nga Lakay dayo hindi na mairepresenta ng gobyerno sa petisyong habeas corpus ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Ayon sa Office of the Solicitor General, wala nang legal na obligasyon ang Pilipinas para sa kooperasyon o kaya naman ay kililanin ang proseso ng International Criminal Court mula nang kumalas na ang bansa sa Rome Statute noong 2019. Kaugnay nito, sinabi ng OSC na sa magitan ng ipinadala nitong manifestation at motion
sa Supreme Court kaninang 1:00 ng hapon na pirmado ni Solicitor General Menardo Guevara. Hindi na ma-representa ng OSG ang mga pinagkokomento na opisyal ng pamahalaan sa petisyon ng mga anak ni dating Pangulong Duterte sa habeas corpus. Matapos arestuin ng mga otoridad na ang dating Pangulo sa bisa ng warrant of arrest ng ICC o International Criminal Court at dalhin sa the Netherlands upang karapin ng reklamong crime against humanity. Ayon pa sa OSG, ang habeas corpus ay petisyon upang iharap ang isang tao sa korte na kumupwestiyon sa legalidad ng kanyang pagkakaaresto. Samantala lakay tinawag na fake ng Korte Suprema yung mga kumakalat na post at dokumento sa social media na mula umano sa tagapagsalita ng Supreme Court na si Atty. Camille Ting na ang Korte Suprema ay nakatanggap daw ng 16 na milyong pirma upang patasakin sa peso ang Pangulong Marcos at ang bangka ay nakatagdang mag-convene ngayong araw para ito'y talakayin. Sa opisyal na pahayag ng Supreme Court, wala itong natatanggap na anumang petisyon ang Korte at wala ring nakatagdang unbank sa usapin. Tinawag din itong act of disinformation at iniimbestigahan na rin ng Supreme Court upang managot na sino mang nagpapakalat ng maling impormasyon. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy G. Samantala, Department of Agriculture iimbestigahan ang mababang compliance ng mga vendor sa itinakdang MSRP sa karne ng baboy. I-detalye mo ang balita, RH5 Val Gonzales. Val. Misteya, wala pa sa kalahati ang bilang ng mga meat vendor ang tumatalima sa pinatutupad na MSRP o Maximum Suggested Retail Price sa karneng baboy sa mga wet markets dito sa Metro Manila. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Agriculture Undersecretary at Spokesperson Arnel Di Mesa na nasa 20% lang ang mga stalls na nagbebenta sa napagkasundo ang MSRP sa baboy. Ito'y mula sa 170 stalls na na-monitor ng DA dito sa Metro Manila sa nakalipas na isang linggong implementasyon ng MSRP. Sa price monitoring ng DA, naglalaro pa rin sa 410 pesos ang pinakamahal na presyo sa kasim, habang 370 pesos ang pinakamahal sa liempo. Ayon kay Di Mesa, dinadailan ng mga vendors na lampas pa rin sa 300 pesos ang kuha nila sa mga traders, kung kaya't hindi raw nila kayang may benta sa 350 pesos ang kada kilo ng kasim at 380 sa liempo. Dahil dito'y plano ng DA na investigahan o bakit hindi nakakasunod ang mga retailers sa napagkasundo ang MSRP. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala, anim na sunog ang sumiklab sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila. Ngayong araw lang ba na ito, Noche, yung 6 na sunog? Aris 27, Noche Kakas, please come in. Buenas tardes sa Lakaya, Miss Teya. 6 ang naitalang sunog sa iba't ibang lugar sa Metro Manila sa gitna ng Fire Prevention Month ngayong araw ng Lunes. Unang sumiklab kanina madaling araw ang sunog sa Berting Junk Shop sa Barangay New Lower Bikutan sa lungsod ng Taguig na umabot sa ikatlong alarma. Isang 63 anyos na babae ang nahirapang huminga na agad namang nabigyan ng first aid. Nasunog rin ang residential area sa Barangay Calzada Tipas sa Taguig na agad namang naapulat na itala sa first alarm. Umabot rin sa unang alarmang sunog sa Parañaque City, particular na sa Barangay Santo Niño. Nagsimula ang sunog bago mag-alas 10 at naapula makalipas lang ang ilang minuto. Sa Mayona Street, Payatas B sa lungsod Quezon, nasunog rin ang bahagi ng isang bahay na itala sa unang alarma at naapula bago dumating ang Quezon City Fire District mag-alas 12 ng tanghali. Agad ring na-fire out ang sunog naman sa Empress Street, Barangay Fortune sa lungsod ng Marikina. Umabot sa unang alarmang sunog sa residential area kaninang pasado 1:00 ngayong hapon. Fire out upon arrival naman ang sunog sa Anonas Street sa Balangkas, Valenzuela City alas 3:01 kanina, ngunit walang naitalang alarm. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng fire incident. Arit sa 27, Nochikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Muchas gracias.
Samantala, inihanda na ang pag-aresto naman sa 5 Chinese nationals na kinasuhan ng 5.7 billion tax evasion dahil sa illegal na pagmamanufacture ng sigarilyo sa bansa. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., ang matinutukan na dayuhan ay ang mga nasa likod ng ni-raid na bodega ng sigarilyo sa Bulacan at sa Valenzuela. Bukod sa libo-libong mga finished products ay nakumpiska rin sa lugar ang makagamitan sa paggawa ng sigarilyo. Sinabi ni Commissioner Jun Lumagi na batay sa pagtaya nila, aabot sa 5.7 billion ang tax liability o buwis na nawala sa gobyerno dahil nga sa hindi pagbabayad ng tamang buwis. Showbiz, Miss Thea. Chris Aquino ibinahagi ang kanyang painful truth. Sinabing hindi susuko sa laban. Ang detalye ibibigay sa atin ng Diyosa ng Showbiz, Diyosa Cruzat. Miss Thea at Lakay, ibinahagi ng Queen of All Media na si Chris Aquino ang kanyang umunong painful truth. Sa kanyang Instagram, matapang na ibinalita ni Chris na hiwalay na sila ng karelasyong doktora. Ayon kay Chris, hindi naman aniya siya minahal ng doktor at iniwan umano siya nito kasabay ng pagdami ng kanyang autoimmune na sakit. Pero sa edited niyang IG post, inamin ni Chris na hindi aniya siya nagsisi na minahal ang doktor, sabay sabing sanay naman aniya siyang mabigo. Bukod sa kanyang love life, nagpabot din siya ng appreciation sa kanyang bunsong anak na si Bimbi. Sa mga larawan na ibinahagi ni Chris, makikita ang karga-karga siya ni Bimbi. Ayon kay Chris, ibinahagi niya ang kasalukuyan niyang realidad dahil gusto raw niyang makapagbigay ng pag-asa. Pinasalamatan naman niya ang Diyos, ang mga taong nagdarasal para sa patuloy niyang paggaling, si Bimbi at si Zelda Santos para sa pag-alaga nito kay Diyos. Tinapos ng Queen of All Media ang kanyang IG post sa pamamagitan ng #tuloy ang laban. Para sa Break Time Showbiz, ito si Diyosa Cruzat nag-uulat. Yes, Lakay? Ba't nag-iwala sila ni Dr. Michael ng Makati Med? Ang sabi sa unang post, sa unang IG post ni Miss Chris, kasi nito lang parang inedit niya. Nilagay niya sa unang niyang caption ng IG post niya ay parang gusto mag-travel nung guy. Parang gusto ng sariling time para sa kanyang sarili. And then nito lang inedit ni Miss Chris yung kanyang post at sinabi niya inedit niya dahil namimiss daw niya yung parang kung di ako nagkakamali may anak ata itong doktor. Mamimiss daw niya itong 2 M. Oh. 2 kids ni Doc. So family man pala si Dr. Michael. Mike, ano nga apelyido niya? Nakalagay lang Lakay sa kanyang... Lakay kung tama itong ginaggles ko. Sino? Padlan? Ayan, Padlan. Tama ba? Tama, Okay. Michael Padlan. Okay. So, Maraming salamat Lakay. Balik sa inyo Miss Thea at Lakay. Ayan. Yan ang love life ni Chris Aquino. Painful truth. Oy, happy birthday Kuya Warsi Clark Villa ng Bureau of Customs dyan sa NAIA. At kay Architect Jericho James Cabanela. Mula kay Daddy Romel Cabanela na magre-regalo daw ng Toyota Fortuner. Bait na mga tatay ito. Ayan. Sana all. Mano po ninong. At sabi ni Mr. Michael Ismaga, ating business correspondent, how much? Ang palitan ng dollar ngayon ay 57 pesos and 30 centavos. Is it stronger than last week, Oo Lakay? nga, di natin na-monitor last week. Ayan. At yan ang kabuhan natin palatuntuan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita susunod na. Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye! This time...